Welcome back to KKK by Jeng and Otep! ngayong episode, anong gagawin natin? Magbabasa ka po ng isang kwento na may pamagat na Doon sa Sakayin ng Jeep. Ito po yun. Ang kwentong ito ay tungkol sa Pag-ibig! tungkol sa pag-ibig. Tuwa si Otep dahil ito ay tungkol sa pag-ibig. Ang kwento pong ito ay nailathala noon sa Liwayway Magazine noong July 4, 2016. As para sa mga nagtatanong po, ang mga kwento ko po ang aking binabasa, katulad na to. Binabasa ko rin po sa mga previews namin binasa ko sa previews naming episodes dahil para po safe tayo sa mga copyright issues. Kasi akin po mismo ang karapatang ari ng mga kwentong ito. Isa pa po ay gusto ko pong i-share sa inyo yung mga emotions, yung mga saya, at mga lungkot, mga kilig ng aking mga kwento. Makapagbigay naman sa inyo ng aral at inspirasyon. Okay, simulan na po natin ang pagbabasa. Doon sa sakayan ng jeep. Isinulat po ng inyong lingkod, Jeng Guansing de Dios. Stan! Saan mo ba inilagay ang charger ng phone ko? Bilisan mo naman, late na ako. Nagkukumahog ka na naman. Naghuhumiyaw. May bago ba? Wala naman. Ganito ka na talaga araw-araw. Kung hindi makukumpleto ang pinakbet ng walang sitaw, ganoon din namang hindi makukumpleto ang umaga ng inyong tahanan ng walang matet na sumisigaw. Stan, isa! Nasaan na ang charger? Pag hindi mo pa inilabas yun, tatamaan ka talaga sa akin. Humiyaw kang muli. Kahit pa nga, hindi mo alam kung gising na nga ba ang damuho mong kapatid o dili naman kaya'y naghihilig pa ang puwet sa sarap ng pagkakatulog. Bakasyon ngayon ng mga estudyante, hindi mo na naman naalala. At nang maalala mo, napakamot ka na lang ng batok. 6:00 na, subalit hanggang ngayon, hindi mo pa nasusuklay ang kulot mong buhok. Magsusuklay ka na sana nang maalala mong hindi ka pa rin pala nakapagsisipilyo kaya't mabilis kang bumalik sa banyo. Pagpasok doon, may kakaiba kang naramdaman. Animoy mga katipunerong susugod sa himagsikan sa loob ng iyong walang lamang tiyan. Anak ng pating, hindi ka pa nga pala nakapag-aalmusal. Nanay, please po, pakihanap na lang ang charger ko. Si Stanley naman kasi masyadong pakialamero eh. Humiyaw ka mula sa banyo sa pag-asang maririnig ka ng iyong inang nasa itaas ng inyong bahay. Nay! Nanay! Muli mong hiyaw nang wala kang marinig na sagot mula sa kanya. Ano ka ba, Matilda? Ano namang gagawin ng kapatid mong 7 taon sa iyong charger? Isa pa wala namang cellphone ng batang yon. Tigil-tigilan mo na kasi ang pakikipag-Facebook at pakikipag-chat kung kani-kanino sa gabi para hindi ka napupuyat. Pagkatapos, pagbubungangaan mo kami dahil late ka na. Sa bunutan kaya kita riyan. Malakas na ganting hiyaw ng iyong ina. Ang tunay na pag-ibig, hindi sa Facebook hinahanap yan. Tandaan mo, nak. Pabibilang mo lang sa daliri ang mga nagsasabi ng totoo sa social media. Si Manuela, nagiging si Manuel doon. Nang marinig mo ang sinabi ng iyong nanay bising, muli kang napakamot sa iyong batok. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Sapol na sapol ka. Kasali ka kasi sa iba't ibang group chat. Sa isip mo, natural lang iyon sa mga katulad mong single. Nagbabaka sakali ka kasing makakita ng love life sa Facebook. Ayon kasi sa ilan mong kakilala, animoy showroom ng mga paninda ang social media. Iyon bang tipong makapipili ka ng maayos ang itsura? Itsura lang. Subalit ang pag-uugali, isang misteryong kailangan mong halamin. Sa inis mo, hindi mo na nagawang kumain, hindi mo na rin nagawang hanapin pa ang iyong charger dahil 6:30 na. Ganoon naman talaga. Mas mabilis tumakbo ang oras kapag ganitong hinahabol mo. Umikot ka lang at kumembot ng ilang beses, haya't nangangalahati na naman ang orasan.
Alis na ako, Nay. I love you po. Ingat ka, Matilda. I love you too, nak. Huwag kang maghahanap ng lalaki sa LRT, ha? Hindi totoo ang mga napapanood mo sa pelikula. Walang forever sa tren. Baka sa jeep, meron. Kahit hindi mo nakita ang mukha ng iyong ina, alam mong nakangiti siya ng aasar. Kabisado mo na rin ang mga litanya niya. Subalit hindi mo pa rin maiwasang mapasimangot. Ang akala ba ng nanay mo'y nakikipaglandian ka sa LRT? O sa jeep man o kung kani-kanino? Sa ganitong oras talaga? Na halos lumipad ka na ngang patungo sa sakayan ng jeep dahil mahuhuli ka na sa trabaho? Ang lupit niyang mag-isip, ha? Pagdating mo sa Marcos Highway, sa sakayan ng jeep patungong estasyon ng tren sa Santolan, sinalubong ka na kaagad ng 3 barker. Ligaya! LRT! Cubao! 3 pa sa kanan, 4 sa kaliwa. O, ale, sakay na. Sigaw ng isa sa iyong pagmukha. Halos umabot pa sa iyong pisngi ang nagtalsikan niyang pang-umagang laway. Subalit hindi naman iyon ang naging sentro ng pagngingit-ngit mo kung hindi ang pagtawag niya sa'yo ng ale. Ale talaga, lolo? Pinaumewangan mo ang matabil na barker. Hindi pa pwedeng ate o tita? Ale talaga, ha? Bulyaw mo pa sa kanya. Gigil na gigil. Ngumisi ang lalaking sa pakiwari mo'y ipinaglihi yata sa talampakan. Maayos naman ang pananamit nito. Nakasapatos pa nga. Subalit totoong hindi ito pinagpala sa aspeto ng pagmumukha. Hindi naman ikaw ang tipo ng mapanlait sa panlabas na anyo ng kapwa. Subalit hindi ka rin naman marunong magsinungaling sa iyong sarili. Kapag guwapo, guwapo talaga. Kapag hindi gawapo, hindi talaga. Bakit ale? Galit ka? Kung ayaw mong matawag na ale, magayos ka ng sarili. Sumakay ka na, baka maiwan ka pa ng biyahe. Nagpanting ang iyong mga tainga dahil sa narinig mula sa lalaki. Sa isip-isip mo, napakalakas naman ang loob nitong pagsabihan ka ng ganoon. Oo nga't hindi mo pa nasusuklay ang iyong buhok. Oo nga't lukot-lukot ang suot mong uniforme dahil tinamad kang mamalansya kagabi. Oo nga't hindi ka pa pala nagpapahid ng kaunting pulbo sa mukha, subalit wala pa rin itong karapatang dumaldal sa iyo, ni katiting man. Hindi ka nakapagtimpi. Lumapit ka sa barker at tinuro ang kanyang mukha. Hoy, lalaking kakambal ng talampakan. 26 pa lang ako, kaya wag na wag mo akong tatawaging ale. Bulyaw mo. Isa pa, hindi ako sasakay sa bulok na jeep na yan. Magta-taxi ako, excuse me. Pahabol mo. Nilait mo pa ang jeep kahit pa nga napakagara at pinturado ito. Muling ngumisi ang lalaki. Ngising aso. Tiningnan ka mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, lumayo ito at nagpatuloy sa pagtawag ng ibang pasahero. Ikaw naman, nagsimula ng manalangin, sana'y walang dumaang taxi. Nagyabang ka lang naman kasi kanina sa barker. Sa totoo lang, ang pera mo, sapat lang na pan-jeep at hindi pan-taxi. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsalimbayan na ang napakaraming mananakay. Ilang jeep na rin ang sa tingin mo'y maaari sanang magsakay sa'yo, subalit pinalagpas mo. Nilamon ka kasi ng pagmamalaki. Papaano ba naman kasi? Pasulyap-sulyap pa rin sa'yo ang nakasagutan mong barker. Ikaw naman, pasulyap-sulyap sa iyong relo. Animoy inip na sa paghihintay. Sa wala. Ilang minuto ang muling lumipas, 7:15 na. Patay ka na nito, naisip mo. Sa Shaw Boulevard pang opisina mo, nandirito ka pa rin sa Marikina hanggang sa mga oras na ito. At nakikipagmatigasan sa isang barker. Natawa ka sa iyong sarili kung bakit ba naman kasi pinatulan mo pa ang pangasar niya. Nakapagdesisyon ka na rin sa wakas. Sasakay ka na lang sa unang jeep na hihinto. Hindi ka na makikipagmatigasan pa at magpapanggap na naghihintay ng taxi. Subalit, sa kasamaang palad, mukhang napuno na ang sasakyang patungo sa iyong destinasyon. Ayan, miss. Ganyan talaga ang napapala ng masyadong maaarte at mapipili. Nahuhuli sa biyahe.
Ang dami mong pinalagpas. Ang dami mong sinayang na pagkakataon. Andun ka na sana pero tingnan mo, naghihintay ka pa rin hanggang ngayon. Napalingon ka sa nagsalita, ang matabil na Barker. Napangiti ka sa iyong isipan. Naisip mo kasi, jeep lang ba ang pinagsasabi niya? O muhugot ng mga linya? May pinagdadaanan ka, kuya? Makahugot ka, wagas ha. Sabi mo, habang nakataas ang iyong mataray na kilay. May gusto ka pa sanang idagdag, subalit mayroon ng jeep na huminto sa iyong tapat. Pahakbang ka na sana nang bigla kang hinawakan sa braso ng lalaki. Huwag ka dyan sumakay, miss. Nakita mo na ngang masikip, makikisiksi ka pa. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo kung wala ka ng lugar. Alam mo kung bakit? Masasaktan ka lang kasi. Sabi niya. Napalunok ka ng 3 ulit. Nasaling ang isang parte ng iyong puso dahil sa pinagsasabi ng Barker. Naalala mo si Hector, ang iyong kasamahan sa trabahong minamahal mo, nakasintahan ng iyong matalik na kaibigang si Ella. Tama, oo nga, naisip mo. Talagang masakit ang ipagsiksika ng sarili kung wala ka namang lugar. Ramdam na ramdam mo ang ganoong sitwasyon. Okay, fine. Maghihintay na lang ako ng iba. Sagot mo sa Barker, kasabay ng isang malupit na pag-irap. Kitang-kita mong muling nagpakawala ng nakaiiritang ngisi ang lalaki. Ano bang problema mo, lolo? Pauyam mong singhal sa kanya. Wala lang. Oo na, maghintay ka ng iba. Kung may mahihintay ka pa. Muli ka niyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung sa bagay, mukha naman kasing sanay na sanay kang maghintay sa wala. Dugtong niya na talaga namang ikinainit ng iyong ulo. Wala kang pakialam sa akin. Layuan mo nga ako. Nainis kang muli. Nairita. Sapul na sapul ka na naman kasi. Nainis ka rin sa iyong sarili. Kung bakit naman kasi binibigyan mo pa ng kahulugan ang kanyang mga salita. Kaya't nang may humintong jeep sa tapat mo, hindi ka na nagpatumpik-tumpik pa. Nagmadali ka nang sumakay, walang lingon-likod. Natuwa ka dahil maluwag ang nasakyan mong jeep. Subalit wala kang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lang nang manatili itong nakahinto. Hindi pa kasi puno ang mga upuan, kaya't kailangan mo na namang maghintay. Oo, maghintay. Maghintay na naman, naisip mo. Usod-usod na lang galaw-galaw, 10 yan. Narinig mong hiyaw ng lalaking habang kinakatok nito ang gilid ng jeep. Kung hindi ka nagkakamali, ang pakialamerong Barker na naman ito. Automatiko namang nagsigalaw ang mga kasamahan mong pasahero. Subalit hindi ka natinag. Naisip mo, ikaw ang naunang sumakay, kaya ang mahuhuli ang dapat na mag-adjust. Kung saan ang bakanting puwesto, doon sila sumiksik. Sukdulang sa pinakadulo pa iyon. Nagulat ka na lang nang biglang sumulpot sa bintana ng jeep ang ulo ng kinaiinisan mong Barker. Miss, umusod ka naman para masiyahan naman ang ibang pasahero. Minsan, subukan mo ring magbigay at magparaya, kahit kaunti lang. Baka sakaling sumaya ka, gumanda ka pang lalo. Saad nito. Automatikong napausod ka hanggang sa kaduluduluhan ng jeep. Tila nanliit ka sa mga sinabi ng lalaki. Muling nasaling ang isang parte ng iyong puso. Maramot ka ba? Hindi marunong magbigay at magparaya sa kapwa? Oo, pakiramdam mo. Ipinaalam mo kasi kay Ella na iniibig mo si Hector noon pa man. Dahilan upang makadama ng guilt ang iyong kaibigan. Naramdaman mong nahirapan siya. Subalit, ikinasiya mo iyon. Ninais mong maging malungkot din siyang katulad mo. Bahagyang nanikip ang iyong dibdib dahil sa isiping iyon. Nakahinga ka lang ng maluwag nang maramdamang umusod na ang jeep. Subalit, muli kang napasimangot nang biglang bumuhos naman ang ulan. Ano ba yan? Wala pa naman akong dalang payong. Kulimlim lang naman kanina. Usal mo sa iyong sarili
na narinig naman ng ibang pasahero, kabilang na ang driver. Ganyan talaga ang ulan, Ining. Parang pag-ibig. Dumarating sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Kaya dapat, lagi kang nakahanda. Saad nito. Napangiti ka na lang. Tama naman kasi ang sinabi nito. Wala kang payong, kaya siguradong mababasa ka ng ulan pagbaba mo ng jeep. Ganoon din nang biglang dumating ang pag-ibig sa'yo. Nasaktan ka. Hindi mo kasi napaghandaan. Hindi napaglabanan. Pagdating sa Santolan, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Dumagundong pa ang kulog at nagngalit ang kidlat. Napabuga ka na lang ng hangin nang huminto ang jeep. Naisip mo, kailangan mo na talagang bumaba kahit na alam mong mababasa ka. Katulad rin sa pag-ibig, wala kang pwedeng gawin kundi ang pakawalan at limutin si Hector kahit na alam mong masasaktan ka. Miss, sumukob ka na sa akin. Malaki naman itong payong ko. Nagulat ka. Ang lalaki kasing nag-alok sa'yo ng payong ay walang iba kundi ang pakialamerong barker sa sakayan ng jeep. Anong ginagawa mo rito? Sumakay ka rin pala? Nagtatakang tanong mo sa kanya habang pakandirit na sumukob sa payong niya. Ngumiti siya sa'yo, pagkatamis-tamis. Hindi naman kasi talaga ako barker. Writer ako. Gusto kong makahanap ng iba't ibang inspirasyon sa iba't ibang tao. All walks of life, ika nga. Kaya kung saan-saan din ako pumupunta, nagpapanggap na kung sino-sino. Gusto ko kasing makapagsulat ng maraming kwento. Saad niya. At ngayon, sa palagay ko ay makapagsusulat ako ng isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Tungkol sa sakayan ng jeep. Dugtong pa niya. Kinilig kang bigla. Alam mong hindi lang ito dahil sa malamig na ihip ng hangin ngayon o kaya na may dahil naiihi ka na, kundi dahil sa mga sinabi ng lalaki. Ano't bakit napinid ang iyong bibig? Umurong yata ang dila ng mahaderang si Matet. Kinabahan ka ba? Marahil, naisip mo. Habang humahakbang, papalapit sa hagdan patungong istasyon ng tren, nakakapit ka ng mahigpit sa braso ng lalaking nagpasukob sa'yo. Sa writer na nagpanggap na barker na hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang pangalan. Oo nga, naisip mo. Kailangan mong alamin man lang ang kanyang pangalan. Dalagang Pilipina kang maituturing. Subalit, kung makapangunyapit ka sa braso ng isang estrangero'y ganoon na lang. Hindi tama ito. Naisip mo. Ano nga palang pangalan mo? Sa wakas ay naitanong mo. Michael. Michael Lasatin. Napanganga ka. Bahagyang natulala. Michael Lasatin? Yung sumulat ng My Love Story? Nasabik kang bigla na marinig na siya nga ang sumulat ng paborito mong libro. Ng librong minsan nang nagbigay sa'yo ng inspirasyon at pag-asa pagdating sa pag-ibig. Yes, ako nga. Talaga? Napalundag ka. Dahilan upang mahulog ang payong ninyong dalawa. Nakalimutan mong umuulan nga pala at maaari kang mabasa. Ayos lang, naisip mo. Handa ka nang mabasa. Handa ka nang umibig sa iba. At handa ka na ring masaktang muli kung sakasakali. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, buong tapang mong inilahad ang iyong kamay sa kanya. I'm Matet, Matilda Bartolome. Ngumiti ka ng pagkatamis-tamis. Wakas. Po, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong doon sa sakayan ng jeep. At kung nagustuhan po ninyo ay please I-like, share, subscribe, and hit the bell naman para ma-notify sa mga next video natin na i-upload. Okay, salamat po ng marami. Bye! Bye!